Grabing pagpapala ng Diyos. Imagine that. Ako lumaki sa banal na iglesia. I'm always amazed pag nakakapakinig ako ng mga himala, mga minamahal. Hindi natin mapalakpakan ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ating mahal na Panginoon. Sa kanyang kadakilan, sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah! Na nagpapatuloy through all generations. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya, graming pasasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo'y patuloy na magpasalamat sa Diyos sa mga himalang ating nakikita na nasasaksihan. Tumatawag ating beloved workers from the provinces, mga krusada sa Leyte, sa Cebu, sa Mindanao, mga minamahal. Yung mga himalang, grabe tuwan-tuwa yung mga magagawa dahil mga puyat sila. Kami nasa Amerika, sila nasa mga probinsya naman nagsasagawa ng mga gawain ng mahal na mga krusada. Pinagpapatuloy ito, mga minamahal. Daan-daan, libo-libo ang nababautismuhan. At marami ang pinapagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na mga himala, mga pilay, pinalakad, bulag, pinakita. Yung mga bingi, pinarinig ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 11:2-6. Praise the Lord. Pakihanda po sa Tagalog. English and Tagalog. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 11, beginning verse 2 up to 6. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached unto them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Hallelujah. Ito po sa Mateo, kabanatang 11, talatang 2, tuloy ang basa. Na marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw bagay yaong paririto o hintayin namin ang iba? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparong kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nangakita. Ang mga bulag ay nangakakita. Hallelujah. Ang mga pilay ay nangalakad. Yes. Ang mga ketungin ay nangalilinis. At ang mga bingi ay nakarinig. At ang mga patay ay binabangon. At sa mga dukha ay pinangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitusuran sa akin. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So kung may konting doubt, parang pinagbibigyan din ng mahal na Panginoon. Si Juan Bautista, John the Baptist, he was the prophet na ginamit ng mahal na Panginoon para sa pagdating ng Messiah, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Nakita niya ang himala, sabi niya, nung nakita niya ang mahal na Panginoon, niyo magtali ng sandalyas ng mahal na Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Nakita na niya, narinig na niya ang mga himala. Siya'y nagpadala ng kanyang 2 disipulo sa mahal na Panginoon. Siya'y nasa loob ng kulungan. Pinatanong niya sa mahal na Panginoon, ikaw ba ang darating? O kami ay dapat maghintay ng iba? Gusto niya makasiguro, mga minamahal. Ito'y nagpapakita ng malalim na panahon ng pakikibaka at pagdududa. Kahit mula sa isang taong buong tapang na nagpahayag ng pagdating ng mahal na Panginoong Hesus. So tinugon ng mahal na Panginoon ang kanyang pinaalalahanan ang mga alagad ni Juan tungkol sa mga gawa na kanyang ginawa. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang bulag ay nakakakita. Ang mga pilay ay nakalakad. Ang mga ketongin ay lininis. Hallelujah.
Ang mga bingi ay nakarinig. Ang mga patay ay nabuhay. At ang ebanghelyo ay pinapangaral sa mga mahihirap. Ang patutulong ito ay sumasalamin sa katuparan ng propesiya sa tunay na kalikasan at misyon ng mahal na Panginoon. So pinatibay ng mahal na Panginoong Kristo kay Juan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ganon din sa ating panahon ngayon. Ang Jesus Miracle Crusade ba, ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon? O meron pang iba? Ito nagpapatunay, bersikulo per bersikulo. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung mga himala kanina, tumor sa utak, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ganon din sa iba yung dagat. Isang kapatiran natin, Sister Agnes, may brain cancer, may tumor sa utak, pinagaling ng mahal na Panginoon. Kahit sangdako naroon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ang mahal na Panginoon, naghihimala ang mahal na Panginoon. Ang Jesus Miracle Crusade ba ay nasa tunay na gawain? Amen? Nagpapatunay, sinabi ng banal na kasulatan, mahal na Panginoong Jesucristo ang nagpapatunay sa atin. Hallelujah. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. So wag nating pakikinggan. Kagaya, was it Nehemiah, beloved Kuya Rap? Nung siya'y sinugo ng mahal na Panginoon para i-rebuild yung Israel. They were in captivity for 70 years. Si Nehemiah, dahil gusto niyang makabalik ang Israelita mula sa pagkakaalipin sa dako ng Babylon, if I'm not mistaken, upang ibalik sa Israel, mga minamahal, siya ginamit ng mahal na Panginoon at pinayagan siya ng hari. Binigyan siya ng salapi para itaguyod muli ang bayan ng Israel. May mga mockers during those times. Hindi mo kayang itayo yan. Sinugo ka pa talaga ng Diyos. Gusto mo lang na maghari sa Israel, kaya nandiyan ka. Pinansin ba ni Nehemiah? Yung mga mockers? No. Nakatuon ang kanyang paningin, ang kanyang lakas sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Ang sabi pa, habang ginagawa nila yung mga pader na yan, mga minamahal, yung isang armas nasa kaliwa, yung isang paggawa nasa kanan, mga minamahal, dahil aatakihin sila ng kaaway. Noon pa man, hindi na bago. There are mockers. Ang sabi ng Biblia, these are evildoers. Kung hindi magsisi sa takdang panahon, kawawa naman, mga minamahal. Mahal natin lahat. We pray na makapagsisi ang mga taong ito. Hallelujah. Hebrews 12:1 says, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, mga minamahal. Praise the Lord. Kindly po. Ito po sa Hebreo, Kabanatang 12, talatang 1. Kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi naman walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen. Sa dos po, pakituloy. Sa Diyos. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So we must persevere in faith. Wherefore seeing we also, ulitin ko po, are
compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down on the right hand on the throne of God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya sa lahat ng panahon, mga minamahal, in every situation, let us remember what God has done for us. We must always give thanks to God. As it is written in 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God. Masama mabuti, pasalamatan natin sa mahal na Panginoon. Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, who are the called according to His purpose. Amen. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi daw tayo pumili sa ating sarili. Kung tinutugon natin ang tawag ng mahal na Panginoon, tumugon tayo sa tawag ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay nakakabuti sa Kristiyano. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ano man ating kalagayan, mga minamahal, ano man ating pinagdaraanan, pagsubok man yan. Ang sabi nga ng Philippians 1:21, kahit kamatayan. For to me to live is Christ and to die is gain. Beloved brothers and sisters in Christ, lahat pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Atin lang isipin, ating alalahanin ang ating mga pinagdaanan noon, nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon at nung tayo'y nakakilala sa Diyos. Ang laki ng kaibahan. Hallelujah. Nung dating wala pag-asa, ngayon tayo nagkaroon ng pag-asa. Sapagkat may mga ginamit na lingkod ng Diyos. Kaya ang sinabi ng Biblia, alalahanin natin. Kanino mo alalahanin? Kay Mang so-and-so sa kanto? Hindi po. Doon sa nagpagal sa ating kaluluwa, mga minamahal, nag-ayuno. Kaya ayaw ng kaaway na alalahanin. Sapagkat kumilos ang Diyos sa buhay ng ating mga magulang sa mahal. Pero kumilos ang Diyos sa ating buhay, sa kanilang pangangaral. Basahin niyo po ang Biblia from cover to cover. Lahat nandito patay na. Walang nabubuhay, mga minamahal. Yun ang ating binabasa. Hallelujah. Ang mga patay na sinasabi sa banal na kasulatan, yung mga wala sa Diyos. Sapagkat nasabi ng banal na kasulatan, ang patay kay Kristo, sila'y natutulog lamang, mga minamahal. Hallelujah. Pagdating ng rapture, they will be first resurrected. Hallelujah. Lahat ng mga nangamatay kay Kristo, they will taste the first resurrection. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ilang minuto na po tayo, mga minamahal. 48 minutes? Wala pa po. Praise the Lord. Dagdagan pa natin, mga minamahal? Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga baguhan, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya, lagi naririnig, parents in the Lord. Ang sabi sa banal na kasulatan, mga magulang natin sa mahal na Panginoon, they are our spiritual parents. Magulang natin sa pananampalataya. Ephesians 6:1-4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Efeso, kabanatang 6, talatang 1-4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako.
upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga lipin, magsitalima kayo sa mga yaon, ayon sa laman ay sa inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ang inyong puso na gaya ng kay Kristo. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So bilang mga espiritual na magulang at magulang sa laman, kapag tayo'y sumunod sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, maging sa ating mga sariling magulang, hallelujah, ito'y isang tanda ng pagsunod sa Diyos. When we follow and obey our parents in the Lord, our beloved parents in the Lord, or our beloved parents, it is an act of obedience to God. Walang masama doon. Ikaw ay pagpapalain, hahaba ang buhay mo, mga minamahal. Biblia nagsasabi, galing sa mahal na Panginoon ang mga salitang ito. Ito'y tanda ng pagsunod natin sa Diyos. Kaya patuloy nating inaalala. Kaya tayo bilang mga anak ng ating mga magulang, inaasahan tayo na sumunod sa kanila. Maliban lamang, mga minamahal, kung ang magulang ay nagtuturo ng isang bagay o nagtuturo sa bata na gumawa ng isang bagay na lumalabag sa kalooban ng Diyos, dito nangunguna pa rin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung tinuturuan ka na ng di ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang wag mong sundin. Pero kung ayon sa kalooban ng Diyos, susundin natin sila. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. 1 Timothy 1:1 up to 2. Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Praise the Lord. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na aking tunay na anak, sa pananampalataya, biyaya, kahabagan, kapayapaan, nawang mula sa Diyos na Ama at kay Hesus Kristo na Panginoon natin. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Tinawag ni Apostol Pablo si Timoteo na kanyang anak sa pananampalataya. Kaya ganun lahat ng ating sinasagawa sa banal na gawain, ito'y biblical, nasa banal na kasulatan, mga minamahal. Tinawag natin mga magulang sa mahal na Panginoon, beloved pastor, beloved assistant pastor, beloved parents of the Lord, bilang mga magulang sa mahal na Panginoon. Ating nakita paano sila tumayo na magulang sa atin, mga minamahal. Naging ulirang ama at ina, naging tunay na huwaran ng totoong paglilingkod sa Diyos. Amen. Kami po natuto kaming ipagpatuloy. Nakita namin yung kanilang landas na linakaran. Paano maglingkod sa Diyos? Paano mangalaga ng kanyang sariling pamilya? Paano pangalaga ng mga manggagawa, mga kapatiran? Sila'y ating naging magulang sa mahal na Panginoon. Parang magulang na rin natin sa laman, mga minamahal. Kaya pinagpala tayo. Kaya sa lahat ng bagay tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Lumalalim na po ang gabi, mga minamahal. Kaya napakahalaga na ating binabalikan ang dakilang gawa ng Diyos. Kahit nung unang panahon, ikinikwento ng mga magulang sa mga anak ng kanilang mga anak, ang nangyari na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, sa bayan ng Israel. Ganon din sa atin, mga minamahal.
Ipinapangaral natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Sinasabi natin sa ating mga anak kung paano tayo pinagaling ng mahal na Panginoon. Kung paano tayo binuhay ng mahal na Panginoon. Pinagpala, pinagaling ang ating mga karamdaman. Yun ang ating isinasaysay sa ating mga anak. Pero kung nag-iba yung ugali ng mga anak, dahil sa pag-aaral maaari sa labas, na-pick up ang ugali ng sanlibutan, nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Hindi kasiraan ng kapwa ang pinag-uusapan, kundi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga tao nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Amen? Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propeta nagkalat sa mundo. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, subukin ang bawat espiritu na nagpapatunay na hindi lahat na nagtuturo ay mula sa Diyos. Atin ang napag-aralan kanina, ating nabasa, ating balik-balikan, sapagkat tayo ay nagpapatunay, tayo mismo may patotoo ng Diyos na ating sinasamba sa Jesus Miracle Crusade ay tunay na Diyos. Diyos na nag-iisa. Jesus is the one true God. Yan ang apostolic doctrine. Hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. Yun at yun pa rin ang ipinapangarap. At ating ipagpapatuloy habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat. At kung may mga baguhan, kung tayo may mga bisita, inyo pong dalhin sa harapan, mga minamahal, upang kanilang tanggapin ang mahal na Panginoong Jesus bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Praise the Lord.